isang direktor na ilaban mo kami, humanda na kayo. Ayusin mo muna yung pagmamolesta mo. Yung isang direktor na pandak, ayusin mo muna yung pagmamolesta mo. Ayusin mo muna yung kaso mo kay Vic Soto. Diba? Ilabas mo yung Pepsi Paloma nang lalo ka makulong. Hindi yung kung ano-ano yung pinapakalat nyo sa social media na meron kayong 50 million. Meron po ngayon 50 million budget si Sara para po sa mga vlogger na magpapakalat ng magandang ginawa niya ng... Tignan niyo po ha, kasi isipin niyo, anong gagawin mo? Paano mo iiangat ang isang Sara Duterte ngayong darating na eleksyon? Hindi katulad po ni Bongbong Marcos. Tignan nyo ha, nung eleksyon po, ito po ang ina-highlights. Ito po ang ina-highlights ng Pangulong Bongbong Marcos, ang Ilocos Norte. Kung saan dito po siya nanungkulan, ang Ilocos Norte. Si Sara, ano po ang highlights? Tanong ko po sa inyo. Anong i-highlight si Sara? Sara Duterte, iboto bilang Pangulo. Dahil kay Sara, may 125 million confidential funds na ubos ng 11 days. Sara Duterte, dahil kay Sara, mayroong Youth Summit na ninakaw niya ang 15 million. Iboto si Sara Duterte, dahil kay Sara, ang mga ghost scholarship ay lumala. Dahil kay Sara, ang mga ghost students ay dumami. Dahil kay Sara, ang mga pagkain sa estudyante ay hindi pinatawag, ninakaw pa. Yan po Sara Duterte. Yan ang pagmamalaki niya sa darating na eleksyon. Kaya yan ang sinasabi ko sa mga DDS na tatanga-tanga, luluga-luga. Tuwan-tuwa, pumapalakpak ang tenga, kasama tumatalsik ang mga luga sa pagtakbo ni Sara. Ang tanong, ano ba gagawin? Ang tanong, ano ba nagawa? Ang tanong, may pagkatunguhan ba? Kung sa vice presidente ka, blanco, wala tayong maisulat, wala tayong malimbag na nagawa niya. Ngayon pa kayong presidente, anong magagawa niyan? Didila ng betlog ni Xi Jinping. Dadami lalo ang senador, ibibigay, babalik ang Pogo, babalik ang EJK, babalik ang matinding korupsyon sa flood control. Yan ang mangyayari pag binoto yung Sara Duterte. Kaya, salamat po kay Ma'am Lorna Teraguchi dito po sa Ilocos bilang pagpapakita po sa inyo na isa sa mga highlights ng karir ni BBM. Hindi pa po siya presidente yan ha. Meron na tayong windmill na nakakatulong po dito sa Banggi na napakababa po ng kuryente. Kaya po yung Pangulo, alam ng Pangulo ang totoong hinaing, ang totoong puso, ang totoong kailangan ng taong bayan. Yan po ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kita nyo po ngayon, di ba? Kita nyo po ngayon, ang dami natutulungan, magsasaka. Ayan po, nga pa pala, maisama ko lang, eto pong kuryente ni Marcoleta Pilucan, naunahan ka pa ng presidente. Puro ka kasi maitiban ang iniisip mo sa peluka mo. O kita mo, si presidente ang nagpatupad ng kuryente sa mga 4-piece. Siyempre, sabihin na naman ng iba, ano ba yan, umaasa. Gawin mo o hindi, may reklamo. Ang importante, nagre-reklamo kasi kayo, ginawa ni BBM. Akala ko ba weak leader? Akala ko ba walang nagawa? Ba't nare-reklamo nyo yung ginagawa ni BBM ngayon? Ibig sabihin, may nagawa. Ang problema, tanga lang kayo. Okay? You know what I'm saying? Okay? This is the windmill from Banggi. And shout out to our President Bongbong Marcos. Really great. You really did a good job. Shout out Mr. President. I love you. Loyalista. And shout out to all my Karayuma. Yo, yo, yo. Thank you. See you again. Takot na ang mga aso, dumarating ang mga kaso. Sila ay sinusundo na, dadalhin sa tatay nila. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato.
luga, de, stanga-tanga, de, utak luga, de, stanga-tanga, de, utak luga, de, stanga-tanga, de, utak luga, de, stanga-tanga. Betlog, tatay yung karton, kuduro yung betlog, tatay yung karton, kuduro yung betlog, tatay yung karton.